Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka ba nakapag-subscribe, subscribe na. Subscribe nyo na yan at baka ikaw na lang hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, salamat sa mga support nyo and thank you so much guys. And gusto ko shout out yung mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much guys sa support nyo. And ayan, gusto ko rin i-shout out yung mga subscriber natin sa lahat ng bansa. Ayan, especially sa mga OFW natin, shout out sa inyo. And lagi tayong mag-iingat guys. Ingatan natin sarili natin and lagi magdasal. And gusto ko rin shout out yung mga mandirigma natin dito sa mga ayan, na patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Ayan guys, dapat talaga hindi sumuko tayo. Dapat lagi tayong positive. Dapat talaga sipag. Sipag talaga. Dami nagpatunay na yan na sipag talaga at dasal ang sikreto para makahanap dito sa Macau ng trabaho. Hindi lang yung kung kailan mo lang gusto. Ay nako, huwag ka na magtaka kung maubos na yung visa mo na wala nangyari. Pero guys, kahit naman anong mangyari, sample di ka nakahanap, and yun yung yun yung maganda rin. Magkakaroon ka rin ng kumbaga lesson learned sa yun. Lesson, kumbaga kung anong ginawa mo dati hindi mo nagagawin kasi yun nga nangyari. Kasi kung inulit mo ulit yung nangyari na hindi ka nagsipag, nagtamad-tamad ka ulit pagbalik mo, wala, ganun pa rin mangyayari sa'yo niyan. Naulit-ulit yung nangyari. Ganoon. Dapat sipagan mo talaga. Huwag kang susuko and magdasal talaga lagi. Diba? Yun talaga yung importante. Pansin ko yan. Ayan, congrats sa mga subscriber natin na nakahanap ng trabaho dito sa Macau. Diba? Nakakatuwa yung mga nakahanap ng trabaho dito sa mga subscriber natin, and congrats, and pabutihin natin trabaho, diba? Kasi may mga nagko-comment tayo dyan na after 1 month, before 1 month nakahanap na, diba? Ang bilis dahil sa sipag daw nila. Ganun dapat, sipag, diba? Gayahin nyo yan guys, yung mga masisipag na naghanap ng trabaho dito sa Macau, diba? Within wala pang 1 month, yung iba 1 month pa lang, yung iba nakahanap na, diba? Ganun yung mga may yun talaga yung gusto talaga makahanap ng trabaho, may goal sa buhay, diba? Pero banjing lang, exit yan ng Thailand or saan, diba? Ako dati guys, actually isa din ako sa mga ganyan, nangyari na sa akin yan based on my experience. Kaya nag-Thailand ako guys. May mga vlog ako nasa Thailand, papanood nyo yun sa channel ko na nag-Thailand ako before. Kasi nga, yun nga, di ako nagganap ng banjing lang ako dati. In-enjoy ko yung vacation. Diba? Thailand ako dati, ganun. And nagkaroon ako ng parang lesson learned, ganun. Yan. Lesson learned dahil doon, siyempre pagbalik ko di ko na inulit. Naalala ko kasi yung nung hindi ako nakahanap. Naalala ko si Magellan. Hindi, naalala ko si Douglas MacArthur. 'Di ba? Yun yung nagsabi ng I shall return. Yun din sinabi ko nung di ako nakahanap ng trabaho. I shall return, sabi ko. I shall return Macau. Yan. Ganun dapat yung sasabihin mo pag di ka nakahanap trabaho dito sa Macau. And alam nyo guys, alam mo anong vlog yung pinapanood ko? Yung vlog ko din, Kamutika TV. Paano makahanap trabaho? Doon ako kumuha ng idea. Yun yung talaga yung yun yung mahirap, yung sarili mo na yung nandun sa sitwasyon na lagi mong ina-advise. Yun yung nahirapan ako doon. Yung nandun ako sa ako na yung nandun sa sitwasyon na dati ako lang nag-advise. Ngayon
ako na yung dapat advice parang ako na yung i-advise. Alam nyo guys, pinapanood ko yung vlog ko rin. Oh. Doon ako kumuha ng mga tips. Oh. Kasi, yun lang naman talaga yung dapat ko panoorin. Wala nang iba eh. Wala naman nagbablog dito na ganun na kailangan mong ganito ng mga tips para sa Macau. Oh, wala. Hindi ko alam kasi meron naman siguro na ibang vlogger dito sa Macau pero nagsisearch ako, wala. Puro sila food, mga tourist spot dito sa Macau. Pero yung sa trabaho, unti-unti lang kami siguro. Kaya yun guys, pinanood ko yung sarili ko, Kamuti Ka TV. Sinunod ko yung mga advice ni Kamuti. Pinalo ko yung mga anong gagawin, paanong resume. Ganun. Pinapanood ko yung mga vlog niya ni Kamuti Ka TV. Yun, nakatulong naman yung kay Kamuti Ka TV. And nagpasalamat naman ako sa kanya. Comment pa nga ako sa vlog niya eh. Sabi ko, thanks Kamuti sa tips. Diba? Nakakatuwa yung sarili mo yung pinapanood mo. Paano kumuha ng mga tips, paano maghanap ng trabaho, di ba? Nakakatuwa yung sarili mo na yung nandun sa sitwasyon. Mahirap pala. Pero kaya naman, basta masipag ka lang. Sipag lang ako. Ganun lang. And alam nyo guys, dito sa Macau, dapat talaga makapal mukha mo. Hindi ka mahihayin. Dapat ganun. Tapos sa trabaho talaga, kailangan mo talaga sipagan mo trabaho. Tsaka guys, alam nyo, ang hirap ng mga kasama mo Pilipino dito sa ibang bansa. Mas maganda na ibang lahi kasama mo. Kasi ibang lahi, mas okay pa makisama. Totoo yan, to be honest. Mahirap talaga pag may kapwa ka Pilipino. Dapat talaga pag may kasama ka sa trabaho ng kapwa Pilipino, ingat ka talaga. Ingat. Dapat may ka rin, may privacy ka rin. Huwag mong ikwento lahat sa kanya. Ang buhay mo. Humble ka lang lagi. Ganun lang. Pagkasama na lang siguro. Pero kahit minsan makasama ka ng maayos, ganun pa rin. Kaya pray na lang, dasal na lang. Di ba? Ganun. Kaya guys, yung mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau, huwag mawala ng pag-asa. Kung di ka man yung nakahanap, exit ka, tapos balik ulit. Ganun. Huwag nyong, alam nyo guys, yung mga, huwag kayong mag-ano ng ibang tao. Huwag kayong example, may kasama ka na feeling mo dito makakahanap ng trabaho. Huwag mo siyang i-down. O, huwag mo siyang husgahan. Kasi yung mga nanghuhusga, example, husgahan mo siya na, ay nako, hindi ito makakahanap ng trabaho. Maunahan ka pa niyan. Ganun. Oo. Ganun. Experience ko niyan guys kasi nung nasa Thailand ako, meron kaming kasama na ang liit niya. Tapos parang wala pang kalam-alam sa mundo. Nag-ano lang siya sa naghungkong lang siya. Hindi wala daw tinanong sa kanya sa Hong Kong, magtutur lang daw siya siguro pinagkatiwalaan siya ng immigration sa Pinas, hindi ito makakahanap ng trabaho kasi parang gusgusin nga na talagang hindi mo talaga kalay makahanap ng trabaho, hindi mo talaga ganun daming nag-ano sa kanya, daming nagda-down doon sa kanya na mga kasama namin na hindi ito makakahanap ng trabaho pagbalik ng Macau. Kasi nag-exit din siya, di siya nakahanap ng trabaho. Sabi ko, panoorin mo yung Kamuti Ka TV para magkaroon ka ng idea. Sabi ko, huwag kang susuko, lakasan mo lang loob mo. Ayun, pagbalik niya, naunahan pa. Naunahan pa yung mga nagda-down sa kanya. Pagbalik niya ng Macau, nakahanap sa agad ng trabaho. Kitchen helper. Diba?
Naunahan pa yung mga nagda-down sa kanya. Yung mga nag-down sa kanya, nakailang balik pa ng Macau bago nakahanap ng trabaho. Pero nakahanap din naman. Hindi rin sila sumuko. Ganun dapat guys. Ganun mindset. Kasi mahirap yung, di ba, nag-Macau ka. Sabi mo sa Pilipinas, maghahanap ka ng trabaho. Tapos uuwi ka, wala nangyari. Isang taon ka dito sa Macau. Sabi natin, 3 months ka. Tapos umuwi ka ng Pinas. Wala kang magandang balita. Sasabihin mo, hindi ako nakahanap ng trabaho. Pagtatawanan ka ng mga kababayan mo doon, Pilipinas, yung kabaryo mo ay palis-alis, wala din naman mangyari. Dapat umalis ka pa, di ba? Yun yung dapat yung isipin nyo guys. Isa din yun sa mga kapagdagdag ng fighting spirit. Yung tao na sa lugar nyo, meron yun na sasabihin sa'yo na ay wala yan, makakahanap yan, tao na yun, makahanap yan, posible makahanap yan sa ibang bansa ng trabaho. Dito nga di makahanap eh, doon pa kaya, di ba? Meron ganun eh, di mo lang alam eh. May magda-down sa ibang tao, dapat patunayan mo yun. Pakita mo sa kanya, pakita mo sa kalugar mo na pag-uwi ko may trabaho na ako, bakasyon na lang ako, 6 days lang ako dito bakasyon, di ba? Nakakatuwa. Ganun dapat. Huwag kang uuwi sa Pilipinas na wala kang trabaho. Ganun. Pag uwi mo sa Pilipinas, nakaano ka na, puro branded na yung mga suot mo. Nike sapatos mo, Adidas yung damit mo, diba? Jordan yung mo, pantalon mo, diba? Nakakatuwa, ganun. Mura lang naman dito guys yung mga tinda. Yung mga sapatos, mura lang. Mura lang damit ng mga branded. Mura dito. Kaya ayusin nyo guys yung paghanap ng trabaho para makahanap kayo. Kasi experience ko yan, hirapan din ako maghanap ng trabaho. Kasi nga, dahil din sa kapabayaan ko, nasa sa akin din. Kaya sinisi ko rin sarili ko that time. Nag-Thailand ako, pero naisip ko na rin na it's time to siguro. That time na nag-Thailand ako, it's time to relax naman. Relax and enjoy yung Thailand. Thailand. First time ko nakapunta ng Thailand guys. Maganda sa Thailand. Maganda and part-time din ako. Dami din akong racket doon. Kahit naman dito guys, nung nag-apply akong trabaho, ay dami akong part-time. Pero nung Thailand ako, pagbalik ko, mayroon pa rin naman. Andyan pa rin naman yan sila nakasupport sa akin. Always naman. Ako naman kasi guys, yung part-time wala akong pili. Yun kagandahan din sa akin eh. Kahit magkano lang sahod, 30 per hour. Importante mayroon. Pag naipon yun, araw-araw, di ba, laki din yun. Wow, maka 5 oras ka, 30. May ka na, 150. Saan mo kukunin yung 150 na yan? Saka upo mo lang dyan sa bahay, kakasilpon. Diba? Nakakatuwa. Kaya guys, sipagan nyo. Kung may part-time, puntahan nyo. Kahit sabihin natin, 1 oras lang 50, at least may na kayo, panggastos. Malaking bagay na yun. Ganun dito sa Macau guys. Kaya yung magpupunta dito sa Macau, wag na kayong wag na kayong mag-alinlangan. Pag gusto mo pumunta ka na, huwag ka na magtanong what if. Huwag mo na tanong yung sarili, what if di ako makahanap. Daming nag what if dito sa Macau, pero ngayon may mga trabaho na. Sabi na, next year na ako pupunta. Huwag ka na mag next year, pumunta ka na. Next year pa, pag bawal na dito yung maghanap ng trabaho, kukuha na sila ng agency sa Pilipinas. Yun ba yung gusto mo? Ay hirap sa Pilipinas guys. Habang pwede pa dito mag-apply, apply ka na, pumunta ka na. Alam nyo guys, to be honest, mas maganda dito kaysa sa ibang bansa, kaysa sa Middle East, kaysa kaysa sa basta ibang lugar. Maganda Macau. Kung sa sahod, mas mataas pa dito nga yung sahod eh. At saka malapit lang sa Pilipinas. Anytime pwede ka umuwi. Ngayon nga pwede ka umuwi. Mahal nga lang pamasahe, pero malapit lang. Diba? Anytime pwede ka umuwi. 3 days nga lang, hindi po pwede ka umuwi. Pilipinas, lalo pag sa Manila ka lang. Sa ibang bansa doon sa
sa Dubai, oh. Kaya ano, pwede naman uwi kaso mahal pa masahe. Eh dito, pag may ano ka na, 3,000, makauwi ka na, balikan na yun eh. 3,000 pesos. Tingin-tingin ka lang sa mga sale. 5,000, makauwi ka na. 5,000 pesos. Tingin-tingin ka lang, may mga mura pag malayo pa lang. Pa ano ka na, pabuk ka na pag malayo pa. Diba? Malapit lang sa ano, sa Macau. Kaya nga walang ano dito eh. Walang mga ano dito sa Macau, yung mga OFW na mga tao doon. Homeless. Oh. 'Di ba sa Canada, US, may mga homeless tayong Pilipino nakakaawa. Dapat ano rin ng gobyerno eh. Pauwiin na yan eh. Yung mga nandun, di na sila makauwi guys kasi yung pamasahe doon ang laki. 50,000. O paano pa part-time lang sila doon? Paano sila makakauwi? Eh dito, magpo-part-time ka lang, makakauwi ka. Maipon yun yung part-time mo everyday. Makakauwi ka kaagad. Eh doon sa Canada, sa US, saan pa ba na lugar may mga Pilipino na homeless, ang lamig pa doon. Di sila makauwi kasi nga yung pamasahe mahal. Kaya doon na sila na ano eh, kakawa naman. Yun guys, yung mga gusto makamakaw na. Yun lang guys, yun lang share ko lang sa about ng experience ko dito sa Macau. Yun lang guys, thank you so much, I love you all.